Good morning, good morning, good morning. This will be our topic for today, third lesson, third topic for today. And we will be applying the knowledge that we gained sa quadratic inequality sa word problems. Let's start. Our lesson for today is all about quadratic inequality. Ang twist natin, it will be applied in word problems. Okay? Before we start, let's have our goal. This is our aim. At the end of this lesson, you should be able to solve problems involving quadratic inequality. Yun lang. Wala na tayong iba. Okay, let's have a recall sa problem solving natin. Ito yung gagamitin natin. Number 1, read and understand the word problem that you will be answering. Hindi lang basahin. You have to comprehend it. You have to analyze it. Kailangan po intindihin natin. Okay? Number 2, assign variable to the unknown. Kapag meron tayong hindi alam, wala tayong kahit anong clue, variable kaagad. Number 3, using the knowledge in quadratic inequalities, nagawa na natin before, solve for the solution set of the problem. Pag nakuha natin yung solution set of the problem, saka natin balikan yung kabila, yung una natin, na kailangan natin siyang sagutan. Okay po? These 3 will be very important para po sa atin. With that, simulan natin sa problem 1. Okay, this is the problem and I'm going to read it. The length of the billboard, we are talking about the length, yung haba. Ito marami sa EDSA nito. Is 8 meters longer than its width. Kung papansin natin sa unang sentence pa lang, yung length may batayan, 8 meters na mas mahaba. Kaysa saan? Sa width. Sa makatuwid, yung width po natin, yung wala tayong idea. Ito yung lalagyan natin ng variable. Okay? What will be the possible dimensions of the billboard if it should be less than 48 square meter? Tingnan natin. Ayun yung problem natin. Assign muna tayo ng variable. Let x is the width. Bakit ulit sa width? Kasi yun pong ating length, mayroon tayong batayan, and that is 8 meters longer than sa width. Kaya yung length natin, we will be having x plus 8. Yun po yung ating length. Okay? How about 48? Ito yung area. Sir, may less than. Hayaan muna natin. Yung formula natin, length times width is equal to area. Dahil less than yan, yun yung magiging symbol talaga natin. Kaya lang, wag muna nating i-revert dito. Hayaan muna nating naka-equal kasi we will be getting the critical point kagaya nung nauna nating paliwanag. Substitute the values ng length, x plus 8, ng width, x, equals ang area 48 muna natin. That will give us x squared plus 8x equals 48. Anong gagawin? Lipat sa kabila. Equate natin sa 0 to make it in standard form. X squared plus 8x minus 48 equals 0. Kapag nandyan na po tayo, we will be getting the roots. We can factor it out, x plus 12, x minus 4. Equate this to 0, pareho, and we will come up with x equals negative 12, x equals 4. Therefore, sa problem natin,
ang critical points na tinutukoy natin will be negative 12, should I say, and positive 4. Yung critical points, which is also called the limits, which is also called the boundaries, yan po yung makukuha natin. Alright. The critical points are negative 12 and 4. Ano ang ginagawa natin? Graph natin. Dahil ito'y less than lang naman, walang or equal to, hollow. Ito yung ating negative 12. Ito ang ating 4. First region tayo. Ano ang mga value na makikita po natin dyan? Lahat ay less than negative 12. Mas maliit kaysa sa negative 12. How about the second region? Ano yung matatagpuan natin dyan? Pagitan siya ng negative 12 at saka 4. So yung x natin, mas malaki sa negative 12, pero mas maliit siya sa positive 4. That will be the second region. Third region natin, mas malaki siya sa 4. Lahat ng value dito, x is greater than 4. Okay. Let's get back to the quadratic inequality, yung kanina. Yung sabi ko kanina, equal 0. Ibalik na natin yung less than. Okay? So, the quadratic inequality po natin, x squared plus 8x minus 48 equals 0. Let's start with the first region. Ano ang pwede nating values? Any of the given here, any of the numbers dito sa left, pwede po nating, what do you call this one? I-substitute. My suggestion is, kung may makikita kayo na may mga 0, 10, 20, etc., use that one. Halimbawa, dito, pwedeng negative 13, negative 15, may negative 20. Siguro mas madaling multiply po sa atin. Substitute natin dito. Ayun. Negative 20, palitan mo yung x niyan. Dito, negative 20. Simplify. 400, positive times negative is negative, 160 minus 48. If we will be simplifying this one, ang sagot po natin ay 192. Tanong, yung 192, less than 0 ba siya? At ang sagot, tadan, false. So, x natin siya. Let's proceed with the second region. Mamili tayo dito sa pagitan, sa gitna. Oops, naandun, may negative 10. Merong 0. Siyempre, pinakamadali yung 0. So, we will be choosing 0. Don't get me wrong, kahit ano pwede niyong piliin sa pagitan na yan. Okay? What I am doing ay yung mas madali. Substitute. Dahil 0, any number multiplied by 0 will be 0. Wala na yan. Ang matitira, negative 48. Less than 0 ba siya? Dahil negative, kahit 0 pa to, mas maliit siya. So we have here now a true. May check tayo dyan sa gitna, sa second region. Let's proceed with the third region. So again, pwede kang mag-5, pero meron kang 10 dito, mas mabilis kung puro 0 halos ang meron ka dyan. Substitute sa given equation or inequality. And we come up with 100 plus 80 minus 48. Simplifying this will give us 132. Is 132 less than 0? And it is not. So we have a false. We have here now an x. Kung susumahin natin, the solution set falls under saan? Second region. Ayun. Ano yung nandun? Eto. Therefore, the solution set sa problem na to
is the set of all x such that x is greater than negative 12 but less than 4. Yung iba, natigil dito. Once you come up with the solution set, kung saang region matatagpuan yon, balikan mo yung problem. Ang tinatanong dito sa atin ay dimensions of the billboard. Ayan o. Sukat. Tanong ulit, pag ba nagsukat ka, anong height mo? Halimbawa, ikaw ay 5'10". Pwede mo sabihin, negative 5'10". When we are talking about measurement, positive tayo. Anong gagawin? We will disregard all the negative values. Dito, yung less than 0, negative lahat yan. I-disregard mo. Ano na lang ang magiging value? Yung positive, 1, 2, at saka 3. X, which also served as the width, can come up with the values of 1, 2, or 3 meters. At yung length natin, plus 8 lang. X plus 8, ito yung length. Ano yung x? Yung width. Pag ito, plus 8 natin, magiging 9. Plus 8, magiging 10. Plus 8, magiging 11. Kung ganyan ang mangyayari, the possible dimensions of the billboard are 1 meter by 9 meters, 2 meters by 10 meters, and 3 meters by 11 meters. Ito, inisa-isa ko na lang. Kasi tatlo lang naman eh. Pero pwede nyo nang sabihin, x is greater than 0 but less than 4. Okay po? And then, ganun din yung pwede mong gamitin pagdating sa length. The length is greater than 8 but less than 12. But I come up with, eto lang kasi tatatlo lang naman. Ang maging problema, sir, paano pag napakarami ng nasa pagitan? So, pwede yung sinabi ko na kanina. Okay po? Let's have here now another example, but what we will be doing is we're going to use the same problem, pero instead of less than, ang gawin natin, more than or equal to. Kanina ito, less than. Ngayon, more than or equal to. Or greater than or equal to. Alin man po doon. Yun lang ang pinalta natin. The same given, the same problem, ito rin po yun. Okay? Kanina, sinolve na natin. The critical values are negative 12 and 4. Hindi na natin kailangan mag-solve kasi kanina nakita na natin. Ang example natin kanina, ito. Negative or less than 0. Itong ating inequality na less than, magiging more than or equal to. O kaya naman, greater than or equal to. Ito yung magiging itsura natin. Which means, ito na yung gagamitin natin na quadratic inequality. Let's have here now the number line din kanina. Ano nga ulit yung matatagpuan dito? X less than or equal to negative 12. Kaya nga, solid na tayo dito. No? Hindi na hollow. Pag sinabi nating solid, kasama sa bilang yung number na tinutukoy dito. So, kasama yung negative 12, kasama yung positive 4. Kaya nga, or equal to. Sa second region natin, x is greater than or equal to negative 12, but less than positive 4. Nalagyan lang ng equal sa ilalim. At yung last, x is greater than or equal to 4. Papunta na tayo dito. Hindi na babago yun sa bawat region. Ganyan ang mga itsura niyan. Ang nababago lang kung merong equal sa ilalim. Yung guhit sa ilalim ng inequality symbol natin. Okay, let's try this one first. Ang pinili natin, negative 20. For the simple reason na pagka nagmumultiply ka na may 0, madali lang.
substitute dito na. Ang nakuha natin, 192 greater than or equal sa 0. Tanong ulit, tama? Mas malaki yung 192 kaysa sa 0? Kung tama ang sagot nyo, may check tayo. True yan. Proceed po tayo sa second region natin. Eto, kahit alin ulit dito. Ngayon, ayun ulit si 0. Siyempre, alam mo naman si Sir, piliin natin yung madali. Substitute, cancel. Masi-0 na siya. Tanong, yung negative 48 ba mas malaki or equal sa 0? Negative yan. Sa makatwid, oops, mali. False tayo dyan sa second region. Proceed ulit tayo sa third region. X is greater than or equal to 4. Ang pinili natin, syempre, yung madali ulit, 10. Substitute 132 is greater than or equal sa 0. Ulit yung tanong, mas malaki ba ito? Kung ang sagot natin ay true, tama. We have a check. Sa mga tweed, ang atin pong may check or solution set, makikita natin sa first region, asan yun? Ayan. At sa third region. Ayan yung may checks. Okay? Ang problema ulit natin, we are looking for, again, the dimensions of the billboard. Kagaya nung nabanggit ko na kanina, pag nagsusukat ka, measurement yung hinahanap, wala tayong negative. Okay po? Sumukat ka ng negative 16 na ruler, ha? Pero sabihin mo, sumukat ka ng 16 na ruler, that will be good. Kung ganun po pala, at dimension ang hinahanap, kanina, disregard natin yung negative. Ngayon, we will disregard all the negative values. Saan matatagpuan? Sa first region. Ayan o, lahat yan negative. Kahit may check yan. Disregard na natin yan. So yung check, X na natin. Ano matitira? Dito sa third region. Saan magsisimula? Sa 4. Sir, hindi po ba sa 5? Hindi. Kasi solid ito. Ibig sabihin, may equal to kasama sa 4. All the values of X, which is the width of the billboard, will start at 4 meters. Ito yung binabanggit ko, kasama siya kasi solid. Kung ito ay hollow or butas, doon ka sa susunod na number magsisimula. Hindi siya kabilang. The dimensions will be width mula 4 to infinity meters. Sir, but infinity? Kasi may arrow direction. Ibig sabihin, dire-diretso pa yan hanggang doon. Tuloy-tuloy lang po siya. So, dahil hindi mo pa alam yung dulo, to infinity. Parang Toy Story. To infinity and beyond. In this case, yung number natin. Okay? That will be the width from 4 to infinity meters. How about the width? Plus 8 yan. So, yung 4 plus 8, 12. Diretso ulit, to infinity meters. Ito yung possible dimensions ng atin pong billboard. Okay po? And that's it. I hope we learned something dito po sa ating application ng quadratic inequality sa word problem. Again, if you have some problems, please do write a comment. Kung meron pong hindi naintindihan, nagugulumihanan. Kung may pagkakamali po ako sa pagsasalita ko, paki-inform na lang din po si Sir. But the message is clear. We want you to learn. And we're doing this para po sa ating lahat. Okay po?
So again, once again, this is Sir Ian, and good night, guys. Keep on learning.